Gumulantang sa buong Sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang higanting tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, lumabas ang mga ulat tungkol sa isang grabeng trahedyang naganap sa loob ng palasyo na nagresulta sa biglaang pagkawala sa eksena ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang panginginig ng mga gwardya habang ang mga itim na sasakyan ay nagkakaripas ng takbo upang itago ang katotohanang ang lider ng bansa ay tuluyan ng nagpaalam sa kanyang tungkulin sa gitna ng isang madilim at selyadong sirkumstansya. Dahil sa nakakangilong katotohanang ito, umuugong na ang balita na si Vice Presidente Sara Duterte na raw ang opisyal at bagong Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng isang selyadong seremonya na ginanap sa gitna ng kadiliman. Ayon sa mga saksing nasa loob mismo ng mga selyadong opisina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang makita ang agila ng Davao na pumasok sa main hall habang ang mga pader ng Malacanang ay tila naglalaway sa takot at ang bawat opisyal ay nagkakandara pa na sa pagbibigay ng kanilang sumpa ng katapatan. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak habang ang mga mambabatas ay isa-isa nang bumabaligtad at kumakampi sa bagong administrasyong hindi na kayang takpan ng anumang ginto o impluwensya sa likod ng mga nakasaradong pinto. Ito na nga ba ang huling kabanata ng dating rehimen o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala nang sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng bagong batas? Wala nang kukurap at wala nang bibitiw dahil ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung kailan tuluyang aamin ng gobyerno sa nakapanlulumong kaganapang ito na ngayon ay bulgar na sa buong Sansinukob. Abangan ang nakapanghihilakbot na pagbubunyag sa mga susunod na sandali dahil ang tabing ay tuluyan ng nahulog at ang katotohanan gaano man ito kapait, kasing init ng apoy at kasing bangis ng tadhana ay nakabalandra na sa harap ng lahat at wala nang sino mang makakatakas sa lupit ng nagbabagang balita. May sakit at pinagtatawanan natin siya. Hindi po yun eh. Ang nakakatawa po dito mga ka-reaction, ang pagsagot ni Claire Castro. Ang pagsagot po ni Claire Castro, kanyang opinyon. Hindi po siya doktor. Wala siyang binibigyan na medical bulletin. Dapat maglabas po sila ng medical bulletin, maglabas po ng impormasyon ng mga doktor ni Bongbong, o kaya mismo si Bongbong, habang hawak-hawak niya ang kanyang wet packs, ay magsalita siya. Ako po ngayon, hindi yung aso nilalaro niya, ganun. Hindi yun eh. Kasi mga ka-reaction, pwedeng malakas siya kanina at maya-maya ay biglang umepekto na naman. Bumurombong na naman ang kanyang diverticulitis. Di ba mga ka-reaction? Dapat. Hindi natin pwedeng pakinggan itong si Claire Castro na sa palagay ko, okay naman siya. Sa personal na opinion ko, okay naman siya. Hindi yun. Kailangan magkaroon po tayo ng official na impormasyon galing sa kanyang mga doktor. Di ba? Hindi natin alam sino nagpapatakbo sa Pilipinas ngayon. Si Ralph Recto? Si Remula? Isa pa tong si Remula. Medyo matagal-tagal ko nang hindi naaamoy ang kanyang lingasaw. Hindi ko na po masyadong nakikita si Remula. Mga ka-reaction. Kaya dito, naniniwala po ako mga ka-reaction. May tinatago po itong si Claire. Kailangan mo nang ilantad yan, Claire. Kailangan mo nang sabihin sa taong bayan, Claire. Kailangan mo nang lumabas sa yung lungga, Claire. Hindi. Nagkamali po ako doon. Hindi ibig sabihin, kailangan sabihin po nila yung katotohanan. Hindi po yung ganitong klaseng patutsada ni Claire Castro na kala niya mga bobo ang taong bayan. Akala po niya mga bobo tayo. Mali yan, Claire. Hindi kami bobo. May mga informante ang mga media. Nandun ngayon si Bongbong Marcos mo. Nandun siya sa St. Luke. Itinakbo na naman di umano. Ayan o. Sabi nung isa, wala na, todas na, hindi. Habang hindi po natin siya nakikita, si Bongbong Marcos na maayos, na siya ay kaya niyang gampanan ang tungkulin bilang presidente, at kung hindi na niya kaya, nandyan lang naman si Sara Duterte naghihintay. Hindi po ganyan. Hindi personal na opinion ang kailangan namin, Claire. Ang kailangan namin, yung tinatawag nating medical bulletin na nanggagaling sa mga doktor, nanggagaling sa mga eksperto. Hindi nanggagaling sa katulad mo, puro ka na lang personal opinion sa tingin mo. Hindi namin kailangan ng personal opinion mo, mali yan. Nandiyan si Sara Duterte naghihintay lamang. Diyan sa tabi, bigay mo na kay Sara, di ba? Bigay mo na, bumaba ka na, Bongbong. So, umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing.
Yung medical bulletin from the doctors themselves, po, Yun. hindi pa pwede, mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Hindi Medical bulletin. Hindi serious yan. Hindi life-threatening yan. Sabihin na natin hindi life-threatening. Pero kung hindi na niya kayang gampanan, magdesisyon ng napakadelikadong desisyon. Maya-maya iba na yung takbo ng isip niyan. Sinabi niya, lusubin ang China. Mali yun. Di ba? Kailangan clear. Tignan mo ngayon si Ralph Recto. Si Ralph Recto mga ka-reaction. Siya yung nagpo-proxy. Di ba? Gusto yata maging presidente ni Ralph Recto na hindi tumatakbong presidente, ano? Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Anong pinoprovide mo? Yung personal na ano mo? Personal na opinion mo? Yung tingin mo, nakita mo si Bongbong, okay naman siya. Okay lang yan. Para sa akin, wala siyang nararamdaman masama. Nakita ko siya okay. Naglalaro ng aso, okay. Ngayon, tinakbo na naman sa ospital. Okay ba yun? Baka bumurombo na naman yung kaya wetbox. It's too big. Do it for me, honey. Do it for me. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita. Tama! Mas reliable po siguro, Ay, napaya na naman si Claire mga ka-reaction. Sabi po nung media practitioner, mas reliable kung doktor ang magsalita. Ito po mga ka-reaction ha. Hindi ko po i-interrupt dito si Claire. Tuloy-tuloy po nating i-run itong video na ito. Hindi po ako magko-comments para maunawaan po ninyo kung gaano po katagilid ang kanyang mga opinyon, ang kanyang mga binibitawang salita. Gaano po nakakatakot na meron pong tagapagsinungaling ang Malacanang na katulad ni Claire Castro. Hindi po siya masyadong marunong magsinungaling. Masyado po siyang bobo sa pagsisinungaling. Kasi nauhuli po si Claire sa kanyang bibig. Ito po mga ka-reaction. Pakinggan po niyo ang buong detalye na ito. Dito rin sa interview na ito, bumabagsak po patuloy ang grade natin patungkol po dito sa international financial standing natin mga ka-reaction. Ito mga ka-reaction, pakinggan po ninyo. Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umatin po siya sa oath-taking po ni General Natatis Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin, personally po, wala po. One last lang ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon po ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? Anong source? May mga, sa Viber lang po, ma'am, may mga nakareceive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we expect the president po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So, umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito, sa St. Luke's. So, siguro naman po ay credible ito. Although, hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero, hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anumang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo.
Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nartates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin Naku! from the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano pong kanya nararamdaman. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, at katawan niya naman po yun. okay. Next question po. Maricel Hali. Yesterday you mentioned po na back to normal. Nakakahiya ka, Claire. Oo, katawan niya yun. Pero dapat ang doktor ang magsalita. Ano ba? Di ba sabi ng doktor, "Oy, Bongbong, mag-resign ka na." "Hindi, katawan ko to kaya ko pa." "Hindi, Bongbong, mag-resign ka na. Hindi mo na kaya. Dumudugo na yung bituka mo, Bongbong." Nasobrang ka sa coke. Na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya, and paano natin pagtutugmain yung back to normal? Nung mga nakaraan po kasi, nakita niyo naman po, magpupunta siya sa Antique, tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Naku! Kasi for example, yung kanina ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the President decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng tumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang in-explain ni E.S. Ralph Recto. Nahirapan ka na, Claire. Nahirapan ka na. Next question po mula kay Mads Moratilio, Net25. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon nagkaroon ng meeting si Davao City Mayor Baste Duterte and Chinese Ambassador to the Philippines, Chin Kwan. Pwede pong mahingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Ano pong reaksyon ng Malacanang rito? Naku po. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. Nakakaya po no? Yung sinabi ko po kanina yan, pumunta ng Bukana Bridge. Itong si Bongbong Marcos, mga kareaksyon. Pumunta ng Bukana Bridge. Hindi man lang niya in-invite yung Chinese ambassador or ang China hindi niya ni-recognize. Kasi wala namang kinalaman sa Bukana Bridge itong si Bongbong. Epal lang. Hindi mo yan project, Bongbong. Kaya naman mga kareaksyon, itong si Pulong, si Baste, kaya naniniwala ako mga kareaksyon Kaya medyo lumalamig pa ang ulo ng China sa Pilipinas ay dahil sa mga Duterte. Dahil sa mga Duterte. Medyo napapakalma pa ng mga Duterte, mga Chinese. Nakakaya no? Mas nire-recognize pa ng China ang Davao. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya, consequence niya po. Hingi yung reaksyon ng Malacanang given na may issue ngayon yung Chinese Embassy Naku! regarding sa issue ng West Philippine Sea na nagkaroon ng meeting yung anak ng former president. Yun, sige. Ano pong reaksyon ng Malacanang rito? Wala, siya. Wala magiging reaksyon ang Pangulo at ang Palasyo kung ano man ang ginagawa ng mayor ng Davao City. Siya. May kasabihan nga na tayo, no? Buntat niya, hila niya. Kung ano pong ginagawa niya,
consequence niya po. Consequence. Wala pong magagawa ang Pangulo sa anumang ginagawa ng anumang mayor, provided na naman ito ay hindi labag sa batas. Yun. Huling tanong po, Chloe Hofana, Business World. Nako. Morning po, Yusek. How does Malacanang respond to recent downgrades by international Yun! institutions, including the ADB, World Bank, S&P Global, and AMRO, of the Philippines' 2025 and 2026 growth outlooks ahead of the release of the full year 2025 GDP figures tomorrow? Oh, bumagsak na naman po ang ekonomiya ng Pilipinas. Bumagsak na naman. Ano kayang may sasabi ni Krililing dito? Actually, natanong mo yan kahapon, kaya ginawa ko ang aking assignment. Okay, tinanong po natin at ito po ang mensahe. And I quote, "The government takes note of the recent downward revisions by international financial institutions to the Philippines fiscal year 2025 GDP growth forecast ahead of the official GDP release. These revisions reflect lingering global uncertainties, tighter financial conditions, and the moderation in domestic activity observed in the third quarter this year. Nonetheless, the Philippine economy grew by 5.0% in the first 3 quarters of 2025, and we acknowledge that more prudent government expenditures, especially on infrastructure due to the flood control scandal, affected growth in the fourth quarter. Nevertheless, the medium-term growth trajectory remains intact, with Naku! economic expansion expected Oh, binanggi mo na naman yung flood control. Binanggi mo na naman yung flood control. Kasi ninakaw. Ninakaw yung mga mali-malitang pera, clear, ninakaw. Naintindihan mo yun? Tapos babanggitin mo ngayon yung flood control. Ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas ay yung iskandalo sa flood control. Sino bang mastermind, Claire? Sinong mastermind? Alam na ng taong bayan sinong mastermind. Paki-comment nga po sa comment section mga ka-reaction. Sino sa tingin ninyo ang mastermind dyan sa nangyaring flood control? Alam nyo na. to rebound gradually starting in 2026 and strengthen further over the medium term as growth-enhancing reforms take effect. By the way, maliban po dito, nakausap po natin si Secretary Balisacan at maglalabas din po siya bukas ng statement patungkol po dito. Follow-up lang, Yusek. The administration is set to miss its GDP growth target for a fourth time or since PBBM sat po as the president. How is the economic team recalibrating? Mantagin nyo, 4 na taon si Bongbong Marcos, 4 na taong nagmintis, hindi po niya na-meet yung target. 4 na taong pumalpak. Walang yaka, Bongbong. Anong ginawa mo sa loob ng 4 na taon? Puro kapalpakan. Puro katarantaduan ang nangyari sa loob ng 4 na taon sa administrasyon mo. Wala kang flagship project. Ayan, dumudugo na ang wet packs mo. Dumudugo na ang bituka mo. Sa kakakok mo. Wala pa rin nangyayari sa ating bayan. Its strategy to achieve its this year's target, especially as international bodies underscore the need to solve the flood control scandal for growth to rebound. Well, sabi naman ng Pangulo, pagdadaanan po talaga to. Dahil Naku! pinili po niya na magkaroon ng pag-iimbestiga patungkol po sa mga anomalyang flood control projects. Yan naman din po ang naging factor. Isa sa mga factor. Isa sa mga faktor, impacta. Uy, Claire, isa sa mga faktor, ninakaw. Ninakaw po lahat. Ninakaw ang flood control project fund, ang pondo. Ninakaw. Tapos, isisisiin mo ngayon yung flood control Na nakaapekto sa ating economic growth. At maliban po dyan, sunod-sunod ang paglindol, sunod-sunod ang pagbaha. Sunod-sunod ang paglindol, sunod-sunod ang pagbaha, sunod-sunod ang katangahan ninyo. At pag-ulan, or rather bagyo. Inasahan ito, at muli hindi niya pa rin pahihinto ang pag-iimbestiga tungkol sa mga anomalyang flood control project. Pero inutos po niya na mas pagandahin pa po ang ating plano para mas magkaroon ng maraming trabaho, mag-generate ng income, pati po ng mga turismo. Isa lamang po ito sa mga agenda po na gagawin ng ating mga ahensya ng gobyerno. Sorry, last na po, Yusek. So nakita na po ni Pangulo ang full year GDP report
for tomorrow? 4 to 2025. Yan po ang re-report bukas ni Secretary RC. Nakita niya na. Opo. Okay. Thank you, Yusek. Alam na ng taong bayan, alam na ng mga media, ha? Hindi pa alam ni Bongbong Marcos. I-report pa lang bukas. Mantagin niyo yan. Lagi siyang late. Lagi siyang tulog. Baka hindi na nga magigising. May huling tanong po mula kay Sam Medinilla. Ma'am, itanong lang rin namin kung may naging reaction po ba si President doon sa yung nakita niya yung report regarding sa GDP? Ito po, aking babasahin. Yan din po ang tinanong nyo kahapon. Slowdown in growth last year and lower projected growth this year are the result of lingering geopolitical tensions and the impact of the flood control issue on disbursement and investment. Once the reforms on budgeting and disbursements and project monitoring initiated last year take ground, and with recent investor-friendly reforms and sound macroeconomic fundamentals, we could expect better GDP growth in the coming periods. Pero ang detalye po nito, muli, ipapalabas po bukas po ni Secretary RC Balisacan. Pero Nako, bukas pa. Alam ng taong bayan, bukas pa. yung position po ni Pangulo, was he satisfied with the explanation from the economic team? Or meron po ba siyang parang binigay na instruction for the economic team to improve its parang mga programs para ma-improve pa po yung GDP? Ito po ang sagot naman, Secretary Go. Gusto ng Pangulo ay dumami ang investments para magkaroon ng maraming quality jobs and higher employment to reduce poverty. Inflation is well controlled at pinapaalala ng Pangulo ng bantayan ng gobyerno para po it will remain low. Yan po ay ayon po kay Secretary Frederick Go. Pero yun nga po, muli nating uulitin. At dahil nga dito sa maraming naging ingay na dala ng pag-iimbestiga ng maanumalyang flood control project, talaga po nakaapekto sa ekonomiya. Pero wala pong magagawa kung hindi talaga pong linisin ang ating bansa mula sa korupsyon at kailangan magpaimbestiga para mapanagot ang mga sangkot. Dahil kung hindi ngayon, kailan? Kundi ang Pangulong Marcos Jr., sino? Yun na po ang huling tanong. Parang kanta yun Maraming salamat. Parang kanta yun Karagdagang 47 vendor kiosk sa Pasig River Esplanade. Bigla napunta sa mga vendor kiosk, no? Ang usapan, Claire, kumusta na si Bongbong? Ang usapan, Claire, nasaan si Bongbong? Ngayon, dinala mo na naman dyan sa mga vendor, mga kareaksyon. Lilinawin po natin, mga kareaksyon. Lilinawin po natin. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kareaksyon, unang-una, si Bongbong Marcos pa po ba ang nagpapatakbo sa ating bayan? Unang katanungan po yan, mga kareaksyon. Si Bongbong Marcos pa po ba ang nagpapatakbo sa ating bayan? Pangalawa, kung hindi si Bongbong Marcos, sino? Yan. Pangatlo, mga kareaksyon, alam pa ba niya ang nangyayari sa Pilipinas? Alam ba niya na patuloy na bumabagsak at dinadowngrade ang ekonomiya natin ng ibang bansa, ng mga institusyon, financial institution, ng international financial institution. Patuloy po nilang dinadowngrade ang ating ekonomiya. Ngayon, mga kareaksyon, itong si Claire Castro, lahat ng report niya, pansariling opinion niya, binabayaran natin siya, pinapasahod natin itong babaitang ito, mga kareaksyon, para lamang sabihin niya ang kanyang personal na opinion. Ano yan? Vlog? Vlog niya yan? Mga kareaksyon, mag-comment po kayo sa comment section. Huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang bawat video natin. Shukran. God bless you all. Duterte. 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 May natutulog po kasi hindi ako makasigaw
Alright, Reaction TV page nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ng mga ka-reaction. Mantakin po ninyo Marcos Jr. Tinakbo daw po sa ospital. Sa St. Luke daw po mga ka-reaction. Ito po mga ka-reaction ha. Ito ha, yan o. Magugurgur na. Konting oras na lang. Ay, nako, si Maharlika daw po nagsabi niyan mga ka-reaction. Ha, magugurgur na daw, nako. Ayun o, si Ralph Recto po mga ka-reaction ang pumalit. Si Ralph Recto po ang tinatawag natin sa kasal tsaka sa binyag. Siya po ang nag-proxy. Nag-proxy po si Ralph Recto. Ano kaya nangyayari sa presidente nito? Ano? Ayan po mga Marcos, hindi daw invited sa pagbisita ng Chinese ambassador sa Bocana Bridge sa Davao City. Naku po, nakakahiya po yan mga ka-reaction. Mantagin ninyo mga ka-reaction. Ang nangyayaring yan, na hindi po siya inimbita ng mga Chinese delegates, talagang pagpambabastos po kay Bongbong Marcos yan. At dahil po bastos nga naman ang administrasyong ito sa China, mga ka-reaction, mantakin mo, ang China ang gumastos dyan. Niregalo yan sa Davao. Tapos pumunta ka dun, kasama mo si Vince Dizon, kasama mo yung mga alagad mo, naglakad kayo na para